function at kung meron kayong protina, makikita natin kung ang risk nyo ba for progression of kidney disease ay green or low, moderate risk, or high risk, no? So, mahalaga na sa unang konsultasyon nyo sa inyong mga doktor, alamin, nasaan po ba ang risk ko dito, no? Kasi depende yan sa risk kung gaano tayo ka-agresibo sa ating mga gamot at lifestyle, syempre. Is alamin natin ano ba ang trabaho ng ating kidneys, no? Syempre, pag alam natin yung ginagawa ng kidney sa ating katawan, mas pahahalagahan natin. Ano ba ang chronic kidney disease? Sino ba ang mga taong may panganib na magkaroon nito? Ano ang mga sintomas sa pagkakaroon ng CKD? Paano ito ginagamot? Paano ito maiiwasan? And syempre, sa second part of our lecture, so i-discuss din po natin ano ba ang sodium at paano nakakaapekto ang pagkain ng maalat sa ating BP at pangkalahatang kalusugan. Hi, kung ang bato ay masiglang tunay. No? So, in other words, no? So, kidney health is wealth. No? So, tunay na bughaw ang buhay. So, next slide. Doktor. So, kayo po yung instrumento para kumalat yung matututunan niyo po dito sa araw na to. So, I'd like to thank maraming salamat po. Alam ko, piyesta ng Marikina naman ng San Juan. Pagdating ko dito, merong nagbabasa, pero pari naman po yung nagbabasbas, kaya okay lang. I'd like to thank the organizers, and I hope na maging kayo active. Magtanong po kayo, kahit anong simpleng tanong, basta yung pong pag-agam-agam nyo, yung mga medyo nakikita nyo sa Facebook, yung mga sineshare ho sa inyo, sa Viber group. Kung meron ho kayong tanongin nyo na ho doon para pag may nagsabi na gano'n na, ay, pangit yung gamot na yan, bida kayo, meron ho kayong masasabi. So maraming po. So parang in a 24 hours, 24 people would have kidney disease. Ang pinakamasaklap po dito is pwede natin po siyang ma-prevent. Katulad niyo po, may hypertension, diabetes, kung kaya nyo lang pong makontrol lahat ng ito. Napakasimple, 8 golden rules. So ito po tinuturo sa atin nung bata tayo. So kung lahat ng tao magiging healthy sa kanilang pang-araw-araw, pati ho yung mga apo nyo, yung mga anak nyo, siguro magsimula po tayo doon. Kasi yung mga may hypertension sa diabetes na po, kailangan nyo lang makontrol. Pero siguro kailangan yung pangaralan, yung mga pamilya nyo po, para maiwasan natin ang kidney disease. More than 7 million na po ang naitala na may CKD as of 2021 data. No? So, next slide. So, dahil sa pagtaas ng kaso ng CKD, tumataas din yung mga Filipinos na nangangailangan ng dialysis. So,